Ano? Tara! Camping na ulit! Dalawang camping site sa isang araw? Aba, kayang-kaya yan. Welcome again! Nasugbu, Batangas. Sa daan pa nga lang ay sobrang busog na yung mata mo sa ganda ng mga views. Batangas nga yung pinakamalapit na lugar sa amin. Dahil nahihilig nga kami sa pagka-camping, halos naiikot na nga namin yung mga lugar dito. At lalong-lalo na yung mga beach camping site. Ang gaganda naman kasi talaga ng mga lugar dito. Kailangan mo lang tiyagain kung asan yung magagandang spot para sa pag-camping nyo. Sa mga nagtatanong nga kung asa na daw yung mga camping videos namin, eto na po, pasensya na, ngayon lang ulit nakapag-upload. Okay? First stop, dito yan sa Lian, Batangas. Marahil lang iba sa inyo ay nakarating na dito. Well, kung kabisado nyo tong lugar na to, I'm sure talagang nahirapan din kayo sa daan na to. Bago nga kami pumunta sa first stop, ay bumili nga kami muna ng uling. Sa daan pa nga lang ay marami ka na makikitang mga tindahan. Kaya lahat ng kailangan at nakalimutan nyo sa bahay ay pwedeng mabili mo dito. Okay, nabili na ba lahat? Tara na ulit! Habang nasa daan nga kami, ay parang naalala ko, parang dumaan na kami dati dito. Familiar nga sa amin ang lugar na to kasi parang nakarating na kami dito nung last February. Habang lumalayo nga kami, ay naalala na namin. Ito nga pala yung lugar kung saan papunta yung High Pontanilla Beach. Pero talagang pinunta namin dito is yung Perfecto. Yung The Perfectos Beach Campsite. Di ko nga rin alam eh. Basta pag nag-research kasi ako ng mga lugar, hindi na ako nag-research sa Facebook. Dumidiretso na ako sa Google. Sa Google Map, dun mas maganda mag-search. Sa mga tabi ng dagat, ayun, dun ko nakita tong lugar na to. Nakarating na nga kami sa first campsite namin. Ito, tingnan mo naman ang lugar dito. Mga damo-damo pa lang ay sobrang refreshing na talaga at napakatahimik sa lugar na to. May gusto nga akong makita dito sa lugar na to kasi meron silang iconic na area dito. Parang bato, malaking bato siya. Basta mamaya, makikita mo na lang. Check mo muna yung lugar nila. Napakadaming mga damo-damo. Perfect spot para sa nature lover at sa mga camping lover dyan. Maaga nga kaming nakarating dito kaya unang ginawa muna namin ay nag-almusal. Noted naman kasi kami na puno ngayon. Sabi ng may-ari, mga alas 10 pa magkakaroon ng spot. Kaya yun, hinintay muna namin yung time namin para kami makapasok sa area. Kaya dito muna kami sa Gedli. After nga namin kumain, tinawag na kami ng may-ari. Pwede na daw kaming pumasok. Kaya ito, set up na kami ng tent namin. Yang nasa likod namin, mga bakawan yan. Ang lalaki niyan. Tapos sa gabi raw, umaabot yung tubig dyan mismo sa likod namin. Pero hindi naman mismo yung alon. Parang tumataas lang yung tubig. Maganda siya, pero parang minsan napapaisip ka, hindi kaya merong mga buhaya dito. Pero sabi nga ng asawa ko, ano ba kasi ang gagawin ng buhaya sa dagat? Anyways, mag-igib na nga lang tayo. At itong binili ko nga sa Lazada ay gamit na gamit. Tingnan mo naman. Nature hike. Baka naman. Sabi ko nga sa asawa ko ay magluto na tayo kasi ayoko na magluluto mamayang gabi tapos ang dilim-dilim, mangangapa na naman tayo. Kaya habang maaga pa ay nagluto na kami. Siyempre, pagkatapos magluto ay kakain na naman tayo. Walang kasawaang kain to. Masarap nga dito sa dagat ang mag-ihaw-ihaw. Ito nga yung inihaw namin. Ito yung mga binarinate ko na nasa bahay pa lang kami. Nag-try nga ako mag-marinate na parang mang-inasal. Kinalabasan okay naman pala. Masarap siya. Gamit na gamit ko nga rin dito yung mga binili ko talaga sa Lazada. Yung lutuan namin sa nature hike yan. Kaya nako talaga nature hike. Baka naman talaga. Ito yung spot dito. Tingnan mo. Sa kaliwang side, andun yung dagat. Sa left and right. Asan ba yung left ko? Right side ko naman. Andito yung mga puno naman. Diyos ko po. Ito yung sinasabi kong iconic na lugar nila. Yung parang malaking bato. Siguro ng time na yun, parang sigurong laki-laki pa nito. Sa katinagalan siguro ng panahon sa lakas ng alon, kaya yan, medyo lumiit na siya. Pero napakaganda pa rin ng lugar na yan at area na yan. Dito nga pala sa lugar na to, hindi masyadong malalim yung tubig sa dagat. Totoo lang, sa dami na napuntahan namin na resort dito sa Batangas, eh, hindi talaga masyadong kalaliman yung mga dagat nila. Okay, let's check it out! The spot! Wow, ganda no? Patikim pa lang yan. O paano? Tara, maligo na tayo. Nakaka-excite nga ang lugar na to. Kahit sino naman talaga ang mapunta sa tubig at dagat. Ay nako talaga, gustong gusto mo na agad maligo gaya ng batang ito. Hindi nga masyadong mainit kasi sabi ko nga, tamang-tamang pagliligo natin ay mga alas 4 na. Kaya hindi na tayo masyadong mangingitim. Pero alam mo, nangitim pa rin. Be ready nga sa pagpunta dito kung ikaw ay gustong pumunta. Kailangan dapat meron kang sapatos sa paa. Hindi po pwedeng lagi kang nakatsinelas kasi madulas po ang daan. At yung mga bato na yan, nako, sabihin mo lang na ganyan-ganyan yan. Pero pag nadali ka yan, ay nako, finish ka. Eto nga yung spot o tingnan mo, ang laki ng bato. Yan yung sinasabi kong iconic sa lugar nila. Ngayon silipin naman natin kung anong nasa ilalim ng dagat nila.
Aba, mamaya naman. Sobra ka na. Maliban sa dagat nga, ay napakaganda rin ng nature talaga nila dito. Lalo na yung sunset. At kinabukasan, yung sunrise. Ganda no! Well, today is the second day. Simulan natin ang araw na to sa pagluluto ng almusal. Fried rice is life. Tapos meron ka pang ganitong mga views. Aba, panalo. Samahan mo pa ng pagtimpla ng kape. Baka naman, great taste why. Habang tulog nga yung asawa ko, ako naman dito, busy na mag-asikaso. Thank you Lord sa food. Kain tayo. Habang kumakain nga kami, naisipan namin lumipat ng spot. Anak ng spot. Ayun, natapon yung kape niya. Thank you, Perfecto Campsite. Lipat kami ng ibang spot. Must visit nga ang lugar na to, kaya kung kayo'y campers, puntahan nyo yung lugar na to. Solve na solve kayo. Dahil nga sa malapit lang ang High Pontanilla Beach Camp dito, pinuntahan na namin ang lugar na to. Sa totoo lang, ay galing na kami dito ng last February. Dito nga nag-celebrate ng birthday yung asawa ko. Kaya hindi nga namin makakalimutan ng lugar na to dahil sa napakaganda nga mga coral reefs dito at mga isda. Kaya naisipan nga namin ang bumalik sa lugar na to. Pati jebs nga ng mga kambing dito ay binaon ko na. Nakshuta naman oh. So this is it. This is really is it. Wala na ngang atrasan to. Kita mo yung daan na yan. Kumapit ka na sa balakang ko. Saglit, wala naman pala akong balakang. Pinagdadasal nga namin na sana naman mamaya wag naman pong umulan. Baka hindi kami makauwi nito. Good luck talaga sa amin. Sana hindi ako magtulak nito. Oh, tingin sa camera. Oh, tinan mo. Parang tanga lang, 'di ba? Lupit nga ng mga motor dito, mga habal-habal. O, panis, di ba, kay tatay? Ba't ba ganito yung itsura ko dito? Hindi ko maintindihan. Ako ba nahihirapang mag-drive? Tagasakay lang din naman ako. Sa wakas nga, nakarating din kami dito. Nung unang ang punta namin dito, hindi kami pa pwedeng umakyat kasi nga, no trespassing. Ngayon, makakapal ang mukha namin. Kaya manood kayo. Diba? Ang ganda! Sobrang worth it ng pagpunta talaga namin dito. Yan naman ang iconic place ng High Pontanilla Beach Camp. Kaya puntahan nyo na to kung kayo naman ay mahilig sa pagka-camping at meron naman kayong sariling sasakyan. Kaya naman kahit motor lang ay pwedeng nyong puntahan ng lugar na to. Hindi nga kayo maghisisi pag nakita nyo ang spot dito. Mahirap nga yung daan papasok pero pag napuntahan mo naman ay sobrang worth it talaga. Kahit nga medyo masama ang panahon dyan ay pinilit ko talagang mag-video. Tignan mo naman yung mata ko dyan, papikit-pikit kasi nga nasakit na sa mata ng ulan. Again, thank you Lord so much dahil napuntahan namin ang napaka-stunning and beautiful view na to. Oh, Charmaine, tama na, awat na. Baba na kayo, sige na. Malakas na yung ulan. Palalagpasin ba namin ang Pontanilla Beach Camp na to kung hindi kami makapag-swimming sa beach nila? May mga konting pagbabago nga sa lugar nila. Nagkaroon na sila ng mas malaking CR. At naubos nga yung mga dahon ng puno nila. Sabi nga ni Kuya, naubos daw to dahil nga daw sa habagat nung nakaraan. Ang lakas nga daw kasi ng hangin dito at ng bagyo. At gaya nga ng dati, yung mga staff nila dito ay napakabait pa din. Habang nga kami naliligo, nakita namin tong mga bata. Ang gagaling nga lumawi ng mga to. Iba talaga pag malapit ka sa dagat, no? Matututo ka talagang lumangoy. Isa
isa sa pinuntahan nga namin dito is yung makita namin yung mga coral reefs nila. Pati na rin nga yung mga isda dito kasi unang punta namin dito, napakadami talagang mga isda. I hope na sana nagustuhan nyo ang video at camping trip namin na to. At sana na-inspired kayo para naman habang mga bata pa tayo at malalakas ay enjoy lang natin ang life sama ng mga mahal natin sa buhay. Be thankful and be happy always. Ingat! Thank you sa panonood!